Happy New Year po sa lahat. Welcome po sa inyong lahat. Sa bawat isa, salamat dahil ito yung huling araw ng 2023. Narito tayo sa templo ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord sa lugar na ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa iyong anak. Salamat Panginoon sa pag-iingat po sa bawat isa na kami nakarating sa lugar na ito ng ligtas sa Ama. Salamat po Panginoon dahil Father sa umaga ito, paspasan mong bawat isa Panginoon. Bigyan mo kami ng katalino ng Ama na ito kung aming pag-aaralan, aming maunawaan Panginoon. Ako yung bilang lingkod Panginoon, bigyan mo ako ng katalinuhan na maibahagi ito ayon sa iyong kalooban Panginoon. Lord, salamat po Ama, pagpalain mo ang bawat isa narito Panginoon. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang pabagat po ng ating pag-aaralan, ang Diyos, ang tunay nating kakampi. Purihin ang Panginoon. Mag-uumpisa pa ako sa isang kwento. Meron pong mag-ama, yung anak niya, hindi pa Kristiyano, pero siya Kristiyano na. Isang araw sila ay nagdala ng gulay sa palengke. Sabi ng anak niya, hapon pa lang namitas na sila, sabi ng anak niya, tay bukas maaga tayo. Nagmamadali silang umalis. Sabi niya para mabilis natin mapaubos yung ating ititintang gulay. Ngunit nasa lubong nung tatay niya, yung kapatid, at nakipagkwentuhan pa. Sabi niya, bilisan mo naman, kanina pa tayo eh. Sino bang bibili ng gulay natin? Padating doon nakapamili na lahat ng tao. Ngayon, pagdating nila doon sa duungan ng bangka, naiwan na sila ng unang biyahe. Sabi ko na kasi tayo, bilisan nyo ngayon. Ano pang sasakyan natin? Nakasakay sila sa pangalawang biyahe. Dali-dali yung mag-ama. Pagdating doon sa area, kung saan yung palengke na dadala nila, nung sila lumulusong na doon sa bukid kasi dagat tapos bukid, nung lumulusong na sila, nakita nila yung palengke, napakalaki ng apoy at umuusok. Napayakap siya sa kanyang tatay. Sabi niya, tay, mabuti na lang, hindi ka nagmadali. Alam po ninyo, hayaan natin ang Diyos sa buhay natin. Kung nababasa niya yung buhay ni Lot, di ba? Bago sumabog, bago binigyan ng apoy ng Panginoon, ang Sodoma at Gomora, tinanggal muna niya ron ang kanyang mga. Sa ating buong buhay, sana po bilang anak ng Panginoon at bilang Kristiyano, dapat po sa Diyos natin ipagkatiwala ang lahat. At sabi po ng pamagat ng ating pag-aaralan, ang Diyos ang tunay nating kakampi. Naniniwala po ba kayo dyan? Kaya nga sabi ko, pag nakakaranas ka ng karamdaman, don't be there. Kasi akala mo pag may karamdaman ka, hindi mo kakampi ang Diyos. Kapag tayo napigtin ng ating pinansya, don't be there. Kasi pag tayo nahihirapan, wala kang pera, iniisip mo, hindi mo kakampi ang Diyos. Anak, kasama mo siya. Pag ang mga anak mo nabubuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, don't blame them. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Huwag nating sisisihin ang Diyos sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Kasi ang tao lumalaki sa presensya ng Diyos nakakaranas ng breakthrough. Amen. Nakakaranas ng tunay na pagbabago na hinahanap niya sa kanyang buhay. Kaya huwag mong iisipin, hindi mo kakampi ang Diyos. Sa lahat ng pinagdaraanan mo, sa lahat ng problema mo, ang Diyos ang kakampi mo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Alam po ninyo, pakisabi sa katabi niyo, huwag na huwag kang mamumuhay nang wala ang presensya ng Diyos. Bakit
kamo, natandaan natin, the only one who can satisfy the human heart is the one who within. Ang makapagpupuno ng lahat sa ating inaasam, ang lahat ng ginugusto natin, walang iba na makapagpupuno kundi ang Diyos. Amen. Ang Panginoon po lamang ang siyang may kakayanan magpuno ng lahat ng kailangan ng kanyang mga nilikha. Ang Panginoon po ang pwede natin pagkatiwalaan sa lahat ng ating tinatangkilik. At yung lahat ng ginugusto mo ay nasa presensya ng Diyos. Kaya huwag kang mamumuhay nang wala sa presensya ng Panginoon dahil ang lumalayo, tumidistansya, nadidisgrasya. Ngunit ang patuloy na lumalapit, nananatili sa presensya ng Diyos, nakakaranas ng breakthrough. Maniwala po tayo sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, maaaring nagpunta ka rito, may mabigat kang problema, yan ang iyong days of life. Problema mo yung asawa mo, problema mo yung anak mo, yan ang days of life. May problema ka sa pera, may babayaran ka, yan ang days of life. Kung natatandaan niyo si Daniel, nung panahon na siya po ay inakusahan dahil siya ay mahilig manalangin. Pero mahal siya ng mahal na hari. Pero nagkataon na yung batas ng Media at Persia ay hindi piling mabalik. Kaya iniutos na lang ng mahal na hari na ihulog sa mga leon si Daniel. Hawak-hawak si Daniel ng mga tao niya, nakagapos at dinala doon kung saan yung gutom na gutom ng mga lions at ihulog doon si Daniel. Makikita mo yan sa Daniel chapter 6, verse 16 to 20. At nung inihulog doon si Daniel, bago siya umalis, sabi ng mga mahal na hari, Daniel, ang Diyos na dinuluhuran mo ng 3 beses araw-araw, ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na kasama mo araw-araw, ang siyang magliligtas sa iyo. Yun ang sabi ng mahal na hari sa kanya. Hindi mo magkukulang ang Diyos sa mga taong tapat sa kanya. Kaya mga taga-Bethel, ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo sa umagang ito. Ang Diyos na niluluhuran natin sa lugar na ito, ang Diyos na pinupuntahan mo sa lugar na ito, ang Diyos na sinasamba mo sa lugar na ito, ang Diyos na magliligtas sa atin. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos na ating sinasamba. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, makaranas ka man ng problema, pagsubok, karamdaman, don't blame God. Huwag mong sisisihin ang Diyos. Pag nanatili ka sa presensya ng Panginoon, ipagtatanggol ka niya. Kahit leon, hindi kaya mong pag-aral. Kung meron man sa mundong ito, naghahanap ng paratang para sa iyo, huwag mo silang pansinin. Ipagpatuloy mo yung pananalangin mo, ipagpatuloy mo yung pagtitiwala mo sa Diyos sa oras ng nagigitan, sa oras ng problema, sa oras ng kapahamakan, ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Iingatan ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon, hindi ka po niya pababayaan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya po sa lugar na ito, sa ating pong pananalangin gabi-gabi,
Ito po ang aking kinakapitan dahil alam ko, tayo po ay iingatan ng Diyos sa ating pong mga ginagawa. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ang Panginoon. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Ang Diyos na ating pong pinupuri. Kaya sabi ko, salamat. Salamat sa Panginoon. Dahil ngayon po, lagi po natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Lagi natin naranasan ang kanyang kabutihan. Alam po ninyo, sa bawat pananalangin ko, lagi ko pong nararamdaman na ang Diyos ay kasama natin. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Kaya ngayon pong 2024, hindi po tayo dapat titikal sa Panginoon. Hindi po tayo papaguhin ang isang taon na 2024, hindi po ito papaguhin sa pamamagitan ng kalendaryo. Ang kailangan po natin, ang Diyos. Siya po ang magbabago ng buhay natin. Ibibigay po ng Panginoon ang kailangan natin ngayong 2024 pag tayo po ay nagtiwala sa Kanya. Pag tayo po naandun yung ating puso sa Panginoon. Madalas po sa ating paglilingkod, hindi po talagang tayong sarili nating, kumbaga, nandun yung, Lord, kailangan kong gumawa. Hindi naman masamang magtrabaho. Pero sana laliman pa natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Laliman pa natin yung ating pagbibigay ng trust sa Panginoon. Alam po ninyo, sabi po sa Acts chapter 16 verse 25 to 26. Hallelujah. Ang Diyos po ang magbabago sa atin. Sabi niyan, nang magkahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno. Sa Diyos nakikinig naman ang mga ibang mga bilanggo. Walang ano-ano yung lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Purihin ang Panginoon. Sana po ganyan tayo. Bakit sa madilim na kulungan, nakatalikala ang paa, nakagapos ang mga kamay, sugatan ang likod, duguan ang likuran, dahil yan po sila baboy kinulong, nilatigubuyan sila. Pero hindi po sila nag-resign, hindi po sila nagsabi, Panginoon, ito ba yung ginaganti mo sa ginagawa namin kabutihan? Ito ba, Panginoon, yung ginaganti mo? Ito ba yung kailangan namin danasin sa ginawa namin para ikaw ay purihin, para ikaw ay pasalamatan, para ikaw ay kilalanin, at para ikaw ay sambahin? Ito ba, Panginoon, ang dapat namin maranasan? Walang ganun. Wala pong ganun na sinabi si Pablo at si Silas. But Paul and Silas changed the atmosphere into power. Ano po yung ginawa nila? Masabi niya na lang. Hallelujah. Church, makinig kayo. Kung kayo nagpunta rito at kung gusto mong mabago ang spiritual climates ng buhay mo, o ng pamilya mo, o ng negosyo mo, o anumang problema
meron ka. Hallelujah. Kapatid, kayang baguhin ng Diyos ang kondisyon. Kahit nasa gitna sila ng kulungan, hindi na bago ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Hindi na bago ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kang baguhin ng Diyos. Kayang baguhin ng Diyos ang climate. Sabi nga rito, not by resigning, not by complaining, not by arguing to God. You can change the environment, your condition, and your situation by the power of prayer. By the power of singing. Yan po sinasabi dyan, nanalangin sila, kumanta sila, umawit sila, nabago ang lugar, yung atmosphere ng lugar, nabago ang, kumbaga, yung dati, kumbaga, naranasan nila parang ang hirap sa lugar na yun. Ngunit nung nagpuri sila, nanalangin sila sa Panginoon, nagkaroon ng lindol, nawasak lahat ng talikala na kalat. Tayo pong lahat, kung meron mong talikala sa ating katawan, sa ating kamay, sa ating mga paa, pag sa Diyos ka nagtiwala, tatanggalin niya ng Panginoon. Palalayain tayo ng Diyos sa kalikalang nilagay ng mundo sa atin. Alam po ninyo, kaya po, kung minsan hindi dumadalo yung pagpapala, kasi tayo po'y nakagapos, hindi mo man lang maibukas yung kamay mo para sahurin mula sa Panginoon ang mga blessing na ibinibigay niya. Kasi ang lagi mong iniisip ang sarili mo, paano na kaya ako? Kaya po, hirap na hirap ang Panginoon. Ang kamay mo hindi mo maibuka. Hirap na hirap ang Panginoon isingit sa palad mo ang pagpapalang gusto niya ibigay sa iyo dahil nakatapos ka, nakatalikala ka sa mundong ito. Kahit ang trabaho mo, hindi mo kaya ipagpalit sa paglilingkod mo sa Diyos. Paano ka magpapalain ng Panginoon kung ang puso mo ay kaya mo kalimutan ng Diyos sa oras ng kanyang kailangan? Minsan lang inihingi ng Diyos sa isang linggo ang ilang oras. 2 oras hindi mo kaya ibigay, tapos naghahanap ka. Sinasabi, Lord, kailangan ko to. Ngayon, pag hindi mo na kami, sasabihin, Panginoon, ano ba to? Kaya sabi ko, don't leave them. Ang Diyos po sana ang maging number 1 sa puso natin ngayon 2024. Sana po lahat ng ating ginagawa, lahat ng meron tayo, ang Diyos po sana ang bigyan natin ng karangalan. Kaya nga namin ko sinasabi, ang pananalangin po dito, huwag po ninyong isipin ito isang activity. Isipin mong ito isang malaking opportunity na ibinigay ng Diyos. Kung talagang magtitiwala ka sa Panginoon, ibibigay niya yung nais. Dahil sila nakakulong, nakagapos. Pero kapangyarihan po ng ating Diyos. Kaya nga mamaya sabi ko, kung available kayo, meron tayong gawain dito. Hindi ko na lang naipa-announce. 8 po ang start natin hanggang 11:30 para 12 piling na sa bahay na ninyo kayo o pwede rin magpaiwan dito kung gusto niyo. Magkakaroon po tayo ng 5 minutes testimony kada isa. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay? Sa buong isang tao. At ano ba yung gusto mong ibigay ng Diyos sa iyo ngayong 2024? Kung available kayo, pwede kayong pumunta rin at mag-isama sa amin. At pagdating ng alas 12, sasalubungin natin ng pananalangin ang Panginoon. Babaguhin natin ang atmosphere ng lugar na ito. Kung mayroon mang nakagapos pa sa atin, tatanggalin ng Panginoon yung talikala. Tatanggalin ng Panginoon yung kapos na yun at makakaranas ka ng breakthrough. Ibibigay po yan ng Panginoon sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew 9 verse 26, sabi po ng Panginoon,
Hallelujah. Tama ba yan? Ang pangyayari ito ay pinamalita ng mga tao sa buong Bible. Paano mali? Sorry, 19 pala. Hindi na ano. Matthew 19. Sabi rito, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi po sa Matthew 19 verse 26, kulang lang ng 1. Sabi po niya rito, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Magagawa po ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya sana ngayon 2024, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, ilagay na natin yung 100% na kailangan po natin purihin ng Diyos. Dahil ang tema po ng ating ngayong anniversary, ang tema po natin ay harvest time, harvesting of the goodness of God. Mag-harvest na po tayo. Ito na yung panahon. Nakapagtanim tayo ng 2 years, ngayong pang 3 years. Salamat sa ipinakita ng Panginoon na tayo po, marami sa atin na magkaka-4 ngayong 2024. Palakpakan natin ang Panginoon. Masaya ako kagabi ko usap sa mga anak ko sa kasilunod. Sabi niya pa, kukuha na ako ng 4 ngayon kasi kailangan ko na talaga. Purihin ang Panginoon. Ang talagang tayo po may i-prepare po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat po lakihan pa natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ano pa ba yung gusto mo? Pagkatiwala po natin sa Panginoon, alam niyo kung bakit? Ito pong lugar na ito, kasama natin ang Diyos. Bakit ko po nasabi? Yung aming pinangangabahan kay Paul, yung kanyang karamdaman, pinagaling ng Panginoon. Si Jojo naganap yung kanyang gusto. Ang gusto niyang magkabahay. Tayo pong lahat, ano ba yung kailangan ng pamilya mo? Idulog mo sa Panginoon. At huwag mong iisipin na hindi natin kakampi ang Diyos. Kakampi po natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Sabi ko nga, ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung maging problema mo, lagi mong iisipin, ilalagay sa puso mo, mabuti po ang Diyos sa atin. Tibayan lang po natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Talagang hawakan po natin. Oo, may mga pinagdaraanan ko minsan. Pero gawin po natin itutukan para lalo tayong tumaas yung level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pagpapalaan po at pagpapalaan tayo ng Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung po tayo manalangin. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo, Lord, pagsama sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Lord, yung mga pangitain, Panginoon. Lord, dalangin ko, Father God, na ito po ay mangyari, Panginoon, ngayong 2024, Panginoon, sa iyong mga anak, Father God. Yung kasaganaan, Panginoon, yung ipinakikita mo, Panginoon, ng napakaraming hinog na mga bunga, Panginoon. Napakarating mga laking puno, Panginoon, na sagana, Father God. Salamat, Panginoon, dahil ang buong Puerto Princesa, Father God, simula dito hanggang Napsat, Panginoon, ay nababalot, Panginoon, ng napakalinaw na tubig ng kulay blue, Panginoon. Alam ko, Father God, mag-uumapaw o magpapala sa lugar ng Puerto Princesa, Panginoon. Magkakaroon ng revival sa Puerto Princesa, Panginoon. Lord, gamitin mo ang mga anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, Father God. Gamitin mo kami, Panginoon, dito sa Bethel, Panginoon, na kami, Father God, ay makapanalangin, Panginoon, dito sa aming lungsod ng Puerto Princesa, Father God. After ng anniversary, Panginoon, Lord, tulungan mo kami, Father God, na magampanan namin itong aming gusto namin gawin, Panginoon, sa unang
quarter ng taon, Panginoon. Yung kami mananalangin, Father God, sa buong Puerto Princesa, Panginoon, nang sa gamin yung lahat ng wall, Panginoon, ay nilagay ng kaaway, ay mawasak, Panginoon. Matanggal, Panginoon, nang sa ganon ng iyong, Panginoon, kapangyarihan, ang manatili sa lugar ng Puerto Princesa, Panginoon. Maayos, Panginoon, maging city of the living God, itong aming lugar, Panginoon. Mapatunayan, Panginoon, ng lahat ng taong pupunta dito, na kayo po ay narito kasama namin, Ama. Salamat po, Panginoon, patuloy mo lang bigyan ng patuloy na pagbabago ang aming lalawigan, Panginoon. Pasaganain mo, Panginoon, ang buong Palawan, Father God, at ang lahat ng namumuno dito, Panginoon, ay ingatan mo rin, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na narito, Father God. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa aming napag-aralan, Panginoon. Sana po malalim nilang makilala ang inyong kapangyarihan, Panginoon. At walang imposible, Panginoon, pag kayo po ang kasama. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa umagang ito. Magampanan nila po ang bawat kanilang tungkulin para ikaw ay purihin namin. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. At pagpalain mo ang iyong mga salita. Sa aming mga puso, ito ay mabuhay, magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.